By the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Ayun. Magandang gabi. Tayo po ay mapapanood sa ating mga partner cable channels. At mapapanood po tayo sa mga social media platforms, Facebook and YouTube. SMNI News and DZR 1026, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Nako, mga partner, kamusta naman ng ano na ngayon? Holiday na ngayon. Holiday na. Napakaluwag ng EDSA. Oo, napakaluwag ng EDSA. Na-expect natin masikip ang mga kalsada ngayon dahil alam niyo naman ang mga Pinoy last minute, pero ayun na nga, undas. Undas. Super long weekend ang tawag nila dyan. Maraming mga kababayan natin na nag-file na ng kanilang leave early para mas mahaba yung kanilang bakasyon. Yan. Oo, syempre undas talagang isa yan sa mga inaabangan ng mga kababayan natin eh. Yes. Oo, yung mahal na araw, undas, tapos itong Pasko. Kaso sa amin kabaliktaran. Kung sa inyo maluwag ang daanan, sa amin ilang sementeryong dadaanan ko ba nung pumunta rito. Ayun lang. Ayun lang. Oo, Kaya sobrang kasi traffic. Nasa ano kaya, nasa bandang Taguig yan. Taguig, Kaya may libingan ng bayani. Mga ano dyan. Oo. Pero ang traffic ngayon, totoo yan. Ang traffic ngayon, nandoon na sa mga sementeryo dahil marami na rin sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila nagpunta na ng maaga sa sementeryo para makapagbasyo na sila, makapunta na sila kung saan destinasyon. Yan. No, yan ang ginagawa ng mga ibang kababayan natin. No? 30 pa lang, pumupunta na para yung 1 and 2, ginagawa nila yung banding-banding sa pamilya. Nagpupunta, nag-uwi sa probinsya, kung saan-saan lugar, at nakakalungkot nga lang kasi yung nasa gobyerno natin, medyo maaga po sila nag-ano. Maaga rin sila nagbakasyon. Ano? Maaga rin sila magbakasyon. Sumabay sila eh. Yan. Paano kung yung may mga permit na kailangan, yung mga kailangan papeles sa gobyerno, hindi natin alam. Mga partners, ano ba ang usual na ginagawa nyo pag undas? Kami, nung kami maliliit, pupunta kami sa sementeryo tapos kukuha kami ng mga yung mga wax o yung mga natunaw ng kandila. Ayun. Tapos Binibilog mo yun. No? Palakihan yan eh. Kasi, nakwento lang ng mga tito ko kasi ano lang ako, Bata pa eh. bata pa ako. Pang Hindi ko na inabot yung Coach Oli, inabot mo ba yun yung mga ganon? Natamahan na naman ako. Kanina pa ako tinatamahan. Ikaw na nagsabi kanina eh. Bagay sa 51 yun eh. Ay, sorry. Anyway, napansin nyo ba? Simula nung kabataan ko hanggang ngayon, yung October 31 tsaka November 1, maulan. Yan yung naalala ko eh. Hindi, tsaka speaking of ulan, hindi, ikaw muna, anong ginagawa ninyo pag undas? Pag undas, noong bata pa, ganun, katulad nung ginagawa natin, nagbibilog tayo ng kandila, yung sa mga puntod, lalo na yung mga mayayaman, yung malalaki kandila. Inaano mo yun, inaabangan mo yun. Inaabangan ko matunaw yun. Pero kung minsan, inano na ako, naiinip na ako, hindi ko na hinihintay na matunaw, kinukuha ko na. Ikaw, Jay. Joke lang yun. Ako, nakaugalian ko yung dalawin yung mga kaibigan ko, kamag-anak. At medyo may pagkaiba yung kwento ko sa sa inyo eh. Pag piyesta, anong tawag diyan? Piyesta ng patay. Piyesta ng patay dahil syempre Taguig isa sa pinaka mga peace
country yan sa Country, ah. Pinakatahimik. tahimik sa buong Pilipinas. So wala lang naman, nag-aabang lang naman ako doon ng mga kaaway ko pag pauwi na. Masama yan. Masama Ganun yan. ang nangyayari Pero nagbago noon. ka na. Bait na ako ngayon, syempre. Hindi, yung sinasabi ko kanina, sorry, dagdagan ko lang. Sinasabi ko kanina, yung nagbibilog, pambata yun. Pero siyempre, noong medyo tumanda na tayo, at meron din naman tayo mga mahal sa buhay na nakahimlay, no? Kung may pagkakataon, umuwi tayo ng probinsya, pero ngayon na medyo tight ang schedule natin dahil may trabaho tayo, hindi na po pwede. So ngayon, ang gagawin natin, magtitirik na lang tayo ng kandila sa simbahan or kahit saan naman po pwede mo naman ipanalangin. Pero sabi yung nila, Master Judea, ang auna daw, All Saints Day. Tapos yung two, talagang, All Souls araw Day. ng patay yung Ados. Yan. Pero holiday din ba yung... Sa bagay, ang Holiday. Ados is no weekend, ano? One Kaya and two. pala super, ano? Super long napakarami na nga ng mga tao ngayon dyan sa mga pinakamalalaking sementeryo natin, North Cemetery and South Cemetery. Ay, yan ang dinudumog dito. Milyon. Minsan nga dyan, nagkakahanapan pa ng patay. Oo, kasi hindi na nila, sa sobrang dami na nakalibing dito, hindi na nila nakikita kung saan nakalagay yung or nakapuntod yung kanilang ano. Kasi yung maliliit lang na kumbaga yung lapid na lang nakikita, minsan tatakpan pa ng ng trapal, wala na paano mo makikita Lalo na yun? yung mga apa-apartment, yung mga pagkakatataas-taas. Pero ito lang din yung mga panahon para sa mga kababayan nating nakatira dyan sa mga sementeryo na kumita kasi linis-linis, Pintura. Ganun. talagang rin yan. Pero yun nga, katulad sinasabi ni Coach Oli, sa tuwing bagyo ay tuwing November 1 at saka katapusan ng Oktobre, bumabagyo talaga yan. And kasalukuyang binabagyo po ang Batanes kahapon. Signal number 5. Number 5. Diyan sa Batanes at sana nga lumihis yung bagyo na yan, hindi na tumama. Kasi ang alam ko yung Northern Luzon, kakatama lang ng bagyo niya nung nakaraan so hindi pa po sila nakaka-recover. Then eto na naman, grabe. Ang lalakas din talaga ng bagyo ngayon, no? Kasi ito na yung siguro sinasabi nilang climate change. Climate change. Laging sinisisi ni Pangulong Marcos. Pangulong Marcos. Hindi yung climate change. Fact checker yan. Fact checker. Magsisihan silang dalawa, yung weather, tsaka siya, magsisihan silang dalawa. Pero maganda yung sinabi ni Coach Oli kasi may nakita nga akong post sa social media na chinek lang daw ni Katrina kung merong bakal yung tulay. Wala. Walang bakal yung tulay. Semento lang talaga, kaya naguho. Magaling talaga si Christine, magaling na fact checker magaling talaga. Bagyo. At ayan na nga, nakikita natin sa ating mga screens ngayon, yung lakas ng bagyo. Hindi ko alam kung Batanes to no? Ayan, Batanes. Batanes. Pero kanina malakas I mean, sa area namin ni Master Judea, malakas. madaling araw, tutulog. Dirig mo, akala ko hindi tayo matutuloy ngayon. Malakas yung hangin, malakas din ang ulan. Buti nung umaga medyo uminit-init na Coach Oli. Tapos dito banda pati. Nung tanghali, umulan na naman. Kaya magmumotor sana ako kanina. Sabi ko, wala na. Nakapangmotor ka ako. Ngayon na Basa pa yung pantalong ko Kaya yung mga kababayan nating iba, imbis na umuwi sa probinsya, nabuti na lang mag-stay dahil nga may bagyo tirik na tayo ng kandila. Siyempre, pag nagtirik tayo ng kandila, make sure na tirik na rin natin ng kandila yung career ni Leila de Lima, ni Trillanes, at saka ni Risa Ontiveros dahil namatay yung kanilang mga career dahil dito sa napakainit na issue yung yung Senate inquiry pa din. Talaga naman, sabi ko nga sa inyo marami pa tayong mga kababayan sa Batangas, mga kababayan sa Northern Luzon. Northern Luzon. Sa Southern, sa inyo, sa Bicol. Bicol. Ang dami pa nating mga kababayan doon na lugmok pa dahil dito sa Senate inquiry na to. Hindi na naman sila napag-uusapan. Wala na tayong update na naman doon. Hindi natin alam. Master Judea, yung probinsya nyo, kamusta ba? Huling update mo sa mga kamag-anak mo ron? Actually, hanggang ngayon, yung ibang mga lugar doon, wala pang kuryente. At yung ibang mga lugar doon, yung kalsada nila putik pa rin. Ganoon naman lagi Ganoon naman lagi. Ever since at walang pagbabago yan. Nung ako'y bata, pag binabaha, aabutin pa ng linggo yan bago makuha yung mga putik sa kalsada. Ibo-bulldozer kasi yan putik to. Putik yan. So, ibig sabihin, galing sa bundok talaga itong mga lupa na to. Galing sa bundok. Ganon sa Bicol. Pagka ang lupa galing sa bundok, buwaba sa Kapatagan, ibig sabihin yan? Kalbo, bundok. Kalbo, bundok. Lahat ng nyug dyan, yung mga punong kahoy, lahat yan, magbabagsakan, pupunta sa baba. Tapos yung mga lupa, mag-iipon-ipon sa kalsada. Alam mo yung lupa na hindi lang taga-lupa. Halos lagpas taong lupa, putik. Bulldozer rin ngayon yan.
bago mo madaanan Pero yung dati kalsada. sa Bicol, pag nagbaha ba dyan, ganun ba talaga? Hindi naman ganun. This is the very first time na nakaranas ang Bicol region ng malawakang pagbaha. Sa akin Malawang pagbaha ng putik ha? Hindi, Putik. Sino nagkalbo niyang bundok na Ayun yan? na nga, yun Yung nga mga quarry. yun talaga ang dapat pagtuunan ng pansin dito kasi kung first time ito kamo na bumaha ng ganito rito sa Bicol, bumaha ng putik, ibig sabihin talaga dapat i-check na ng gobyerno natin kung ano na ba ang estado ng mga kabundukan natin diyan kasi baka mamaya napakarami ng mga illegal miners diyan, illegal quarrying, illegal logging. Yun ang problema nating malaki. Kasi sabi ko nga dapat talaga yung alam mo, bagamat napakaganda noong Senate inquiry, yung naging resulta, para ako, ayaw ko talaga na ganapin kagad yung Senate inquiry na yun Sana mas inuna nila ito Correct. Kasi sa totoo lang, mas importante naman ito Yung war on drugs na yan ni PRD, kahit naman anong propagandang ilabas ng mga anti-Duterte, pati ng mga mainstream media, alam naman ng sambayan ng Pilipino na okay talaga at masaya naman talaga sila dyan sa war on drugs na yan Sana hindi na natin masyadong pinrioritize muna yan kasi mas maraming nangangailangan ng tulong ngayon doon sa mga nasalanta ng bagyo. Tapos ito may parating na naman na bagyo. Ang dapat talagang inuuna natin mga boss yung mga flood control system projects na ano na ba yung mga natapos, nasimulan, magkano na ba yung ginastos, ginamit, di ba? Di kaya talagang sinasadya nila na mag-ingay ngayon para maiwas, para dyan sila mag-focus para hindi mapag-usapan yung mga tungkol sa mga bagyo-bagyo na yan. Pwede. Kasi halos kadalasan ganyan nangyayari. Katulad nung kay Christine. Ang ginawa nila itong kay Quadcong. Tapos pangalawa naman, ito medyo may pag-iingay na naman yung mga buhaya sa gobyerno. Nakikita ko na diversionary tactics nila para hindi mahalata yung incompetence ng gobyerno, yung hashtag nasaan si Inday na pinapakalat nila. Tsaka yung video ni Senator Robin Padilla na talagang nakalive siya na nakitang-kita ng buong Pilipinas na wasak lahat ng mga flood control. Grabe, no? Oo, at hindi po yun scripted. Meron nga nagsasabi, ewan ko na lang, baka talagang nananaginip na lang ata kayo. Wasak Pero yung flood control. Wasak yung flood control. Kitang-kita nyo naman. Pero bakit parang ayaw nyo pang paniwalaan? Yung flood control, ang kinontrol ng flood. Binarak substandard, ibig sabihin. Sino bang Coach Oli, ang gumagawa ng mga infra? Nako. Dapat ang pamahalaan, executive department yan. Kasi pinagmalaki pa nga yan sa SONA. Hindi ko alam kung bakit ngayon nagkaroon ng bagyo. Ayaw pang tuminuni itong mga ito at may parating na naman na bagyo. Siguro, talagang didikdikin tayo ng bagyo para itong mga ito umamin sa kanilang pagkakamali. Until now, hindi sila umaamin. Dinideny pa nila. Grabe na, ang dami ng namamatay, nasasaktan tungkol dito sa baha na ito. Sana naman, ngayon, alam nyo na may parating na bagyo. Sana, maghanda naman kayo ng maayos nang may silbi naman itong mga pinagmalaki yung flood control. At yun na nga, balik lang tayo doon sa sinabi ni PRRD na kung hindi ko yung mga kriminal na yan, sayang lang ipapakain ko dyan. So bakit hindi na lang sa mga sa mga nagugutuman? Yes. So dito ngayon, kukonek natin to sa hearing nila. Bakit hindi kaya tigil nyo na yung hearing nyo at yung ginagastos niyan sa bawat hearing, ipamigay nyo sa mga nasalanta ng bagyo? Malaki daw yan meron tayong narinig. Ito, hindi na lang natin pangalanan kung saan hearing to, pero balita ko, bawat daw umattend may bayad na tao dyan sa hearing, may 10 milyon na bayad. Kaya naman pala pinapahaba yung mga hearing. Hindi ko sinasabi kung anong hearing yan. Ano yan? Ang pinakatanong pa Pwedeng dyan, hearing aid. ang pinakatanong pa dyan, yung 10 milyon na yan, saan kaya galing yan? Siyempre, pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi naman kada isang umattend at bumanat, may 10 milyon. May jacket ilang pa. hearing na yan, siyam na. O di kung halimbawa, ikaw, Coach Oli, bumabanat ka, 10 milyon ka, di
magkano na yung 10 million, 90 million na yun. 90 million Yung na, yung siyam na hearing. Eh kung patuloy pa yan. May pang ano ka na. Mahina ang 100 million. Again, taxpayers money ito, narinig lang natin. Hindi natin sinasabi kung saan hearing to. Baka So, wala naman pwedeng tayo. hearing dyan sa hearing Diyan sa fiscal. Pwede na naman. Pwedeng hearing aid. Kayo nang bahalang kumonekta. Sino may kapasidad magbigay ng Pero ganong grabe talaga yung mga naririnig natin mga chika. Kaya pala, no? Dyan. Kaya talagang pinapahaba nila. Kita mo naman halos paulit-ulit lang naman yung paulit-ulit lang naman yung issues at saka tinatanong Well, Boss Dada, bago tayo mapunta doon, per hearing, di ba? Eh parang abogado, meron pa bang acceptance fee yan? Naku, mayroon pa ata eh. Hindi natin alam. Kasi balita ko, sabi nga nila, meron ng sweldo, may sweldo ng tinatanggap. Kada upo. May sweldo yung usual na sweldo na nasa batas. Pero hindi daw yun yung sweldo ng tinatanggap. Ay, bro. May pabiyaya pa pala yun. Malaki. Malaki Parang pabiyaya. Meron silang separate na pasweldo sa'yo. Naku po. Parang sa Bawa mga ikaw, vlogger. sweldo mo 50 pesos. Oo. Dahil close tayo, gawin kong 1,000. Naku, ang laki ng malaki. Yung sweldo mo parang babaliwalain mo na eh. Wala na yun. Doon ka na sa dagdag eh. Kaya pala Yun pa lang yun Wala pa yung mga proyekto. Kaya pala energetic na energetic yung mga young guns. Young guns. Yung Ano guns. yun? Mga guns. Parang ano to? Hindi, mga guns ang sinabi ko eh, guns. Master, parang mga vlogger to. Di ba? Nung nakaraan na-discover natin at binunyag natin na yung mga tansudog youth vlogger ay may mga sahod. At kapag todo bira ka sa mga Duterte, with feelings, mas at may malaki. kasama pang mura, may kasama pa daw na pang midnight snack yun. Ay, wow. Bukod dun sa 50-70. Hindi, kasi ikaw naalok ka Kasi ako naalok ako Naalok ka. Ilang Magkano? beses Alam na. mo yan. Magkano daw? Magkano? Yung una, 50. Tapos? Kaso nitong pang mayors, wow! Ay. Mayor. Oo, 150K. Ay, wow. Nagdalawa at may ebidensya yan. Sayang naman. Ba't dapat tinanggap mo na? Ha? Dapat tinanggap mo na. Kaya ba ng konsensya mo? Hindi, ano pa ako So may connection, Sipag pa ako Meron. May bigayan sa vlogger. May bigayan din sa hearing. Sa hearing. Pero hindi natin alam. May sa acceptance hearing, fee pa. Meron. Hearing sa barangay yan. Sa Lupon, Nako. Ayun na nga. Sino ba mahilig magbigay ng ayuda? Ay, ng Nadulas ka ng sa... bigayan. Nadudulas naman to sa ayun eh. Yan ang bigayan. Siyempre si Santa Claus. Hindi ayuda yun. Santa Claus na walang balbas tsaka bigote. Kalbo siya, no? Mataba din. Mataba lang. Oo. Parang, pero, katulad ng sinasabi natin, pagdating sa Bagyo, di ba, pagkatapos ng Senate inquiry, kinamagahan, si PRD, nagpunta pa sa mga nabiktima ng nabiktima ng Bagyo, yung mga namatay. O ngayon, itong mga tanso, at saka yung mga vloggers na mga galit sa mga Duterte, binabatikos yun. Bakit? Kasi daw, pati daw patay, ginamit pa pang photo. Wow! Nako po. Sabi ko nga, siguro, gawain nyo kasi. Oo. Gawain kasi ng mga boss nyo. Saan ka naman makakita naman kasi? Yung presidente natin, nagpunta dun sa lugar kung saan hindi binabaha, naka-leather shoes pa. Correct. Sana man lang, ipakita man lang natin na pag nagpunta tayo, dun naman sa mga talagang nasa lanta. Yeah. Hindi yung pupunta kayo dun sa hindi naman nasa lanta para hindi madumihan yung mga gayak ninyo. Yeah. Yun ang kaibahan kasi ng mga Duterte. Saka ito, Boss Dada, bakit magpo-photo op si PRRD? Tumatakbo ba siya sa nasyonal? Sakto. Bakit niya gagamitin pagkakataon yan para magpasikat kung alam niya na mananalo naman siya sa Davao? Hindi, tsaka Batangas yan. Kaya nga, Davao siya tumatakbo. hindi naman siya Gunggong talaga tong Mga mga bobo. Gunggong talaga tong mga propagandista ng Makakuha ba sila ng may utak? ang hirap pagtanggol nun. Isipin mo, si PRRD, kahit sabihin niya, Davao, wag niyo ako iboto. Mananalo pa Mananalo rin. yan. Dito na lang Yung patay, pag pinuntahan mo, common na yung kung mag-picture ka, at unang-una, hindi tumatakbo to si PRRD. Pero yung magpa-picture ka sa loob ng simbahan, medyo... Nagdadasal ka, no? Nagdadasal-dasalan ka dun sa loob. Medyo Sabi ko nga, tagilid ako yung dun lumusong ka Mula maliwanag, nakalusong ka na. Meron kang rubber boat na hawak. Hanggang gabi, nakalusong ka pa din. Wow, grabe. Yeah. Para sa pa-picture. Yun Ito ang rin yun epal. Tsaka gawain na ni PRRD to, Master Noon pa. Judea Noon pa man. Noon pa Noon Mayor pa lang gawain siya. na ni PRD to. Yan ang kagandahan kay PRD. Pumupunta talaga siya. Yung ngayon, pa-zoom-zoom lang Correct. Di ba? Tsaka ito mga partners, ito ay
hindi nila kayang gawin yung mga ganyan. Kaya imbis na gawin nila, binabatikos na lang. Diba? Hindi nila kaya yan. Yung makipag-halubilo sa mga mahihirap na tao. Nakita mo na ba yan? Wala. Eh, yung nanghihingi ng relo eh. Pinahiya eh. Oo. Yun nga mga namatay na yung unang bagyo na dumapo nung siya presidente. Namatay yung mga rescuers. Nanood ng karera eh. Diba? Dugtungan ko yung sinabi ni Boss Dada kanina. Sabi niya, matagal nang ginagawa to ni PRRD. Mayor pa lang siya, ginagawa niya na. So hindi mo pwedeng questionin. Alam mo, parehas din to kay Pastor Kibuloy. Kaya hindi nila pwedeng questionin ngayon ang pagtulong. Kung tutulong man si Pastor Kibuloy, kasi dati niya nang ginagawa. Hindi katulad nung iba na tutulong-tulong kunwari ngayon, pero pag walang eleksyon, hindi mo mahanap, tapos bigla na lang lalabas pagka may eleksyon. Ang dami nagiging plastic ngayon. Ito, yan, kikita nyo. Matagal na tumutulong si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, hindi nga siya tumanggap or hindi nga siya nagkaroon ng posisyon nung panahon ni PRRD. So wala sa isip niya yung politika na yan. Ang talagang nasa isip ni Pastor Kibuloy ay pagtulong. Alam mo, palagay ko, kung yan nga, nasa labas, baka nandiyan yan. Si Pastor? Walang masama baka naman. nandiyan yan. Kasi automatic talagang malapit ang malapit ang mga Duterte at lalo-lalo si Pastor sa pagkakawang gawa ano yan, balita ko nga hindi pa natin nadidiscuss ng komprehensibo yung 47 bills na ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy habang siya nasa isolation. Meron na naman siyang may bago na naman siyang sulat na ipinadala sa atin. Yun? Oo. Tapos ito, mas malawak pa yung tawag dito, saklaw nitong panibagong gusto niyang mangyari para sa bayan. Ay, nako. Tsaka kagandahan dito, Boss Dada, mga partners, Jake o Jolly, hindi lang iisang ahensya ang sinasakop ng mga gustong ipanukalang batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Simulan natin sa droga hanggang sa korupsyon. Sa lahat, nasa ngayon ng gobyerno, may balak dyan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, iboto rin natin yung mga may kapareho na adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy, which is yung galit sa korupsyon, galit sa droga, at galit sa mga sa mga buhaya. Kasi kung boboto pa rin tayo ng mga dating mga buhaya, walang mangyayari. Kung hayaan lang natin si Pastor Apollo Kibuloy lang ang mananalo, siyempre, medyo mahihirapan siya. Dapat may mga katuwang siya. Katulad ni Senator Bongo, di ba? Yan. Kailangan. Hindi, sa totoo lang, hindi ka naman magiging successful na senador kung wala ka talagang makasama doon sa mga proyekto mo. Kasi pwede mong i-align Halimbawa, si Senator Bongo, champion siya sa healthcare. Yeah. Yung panukala pagdating sa healthcare, pwede kayo mag-collaborate. Halimbawa, si Senator Bato naman, safety. Bato naman, yes, peace and order. Peace and order. So yung mga plano, syempre alam din natin si Pastor Apollo Kibuloy, peace and order, insurgency, magkakadikit yan O di ba? So doon pwede siyang makipag-collaborate with Senator Bato pagdating sa peace and order. At yung iba pa na mga plataforma at mga panukala na ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon, pwede siyang humanap sa Senado ng makakasama niya. Makakasama niya na matino, yung walang korupsyon, syempre. Importante yun. At by the way, may segue ko lang sa November 16. Meron pong tree planting activity. Ayan, National Tree Planting Activity na gaganapin po ang KOJC Seminary. Yan. Santo. natin yan? Pupunta tayo dyan. Siyempre, kailangan pumunta tayo dyan. Ayan. So, alam naman natin, si Pastor Apollo Kibuloy, talagang nature lover ito. Yan. At katulad din ng lagi natin sinasabi na kung gusto natin na maging, kasi napuntahan na natin yung Glory Mountain Hindi lahat ng tao merong pagkakataon makapunta ng Glory Mountain. So, gagawin ni Pastor, yung Glory Mountain, ilalabas niya na sa Glory Mountain. Kaya magkakaroon tayo ng malawakang pagtatanim ng mga puno. Kaya yan ang gusto niyang gawin sa Pilipinas. Napakaganda niyan. Kasi di ba sa ngayon, pinakita ko, pinuputol yung mga puno sa mga highways. Pwede mo namang iwan yung puno tapos gumawa ka ng highway, di ba? Correct. Alam nyo noon na naasikaso na ni PRRD nung panahon ng Pangulo siya noon Yung mga namumutol ng mga puno,
Ngayon, medyo naging maluwag kasi talaga eh. Halos lahat naman sa totoo lang, illegal ho yan, di ba? Illegal yan, yung ginagawa nyo. Kaso, naging maluwag kayo ngayon. Sana naman magkaroon lang kayo ng konting kaawa sa mga taong mapapahamak sa ginagawa nyo. Simulan kaya natin sa Bicol. Sa Bicol? Kasi sabi mo, kinakalbo na yung bundok sa Bicol. Totoo yan. Hindi lang sa Bicol. Kasi pag naging senador ka, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Saka si Pastor Apollo Kibuloy, sa buong Pilipinas talaga niyan ipapa-implementa. Alam naman natin na ang KOJC sa buong Pilipinas, napakaraming mga KLCs. Yan. At yan din yung makakatulong ng gobyerno natin. Kung halimbawa si Pastor Apollo Kibuloy manalo bilang senador, yan din ang makakatulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa bawat mga lugar kung saan nandun yung mga simbahan niya na magkaroon ng mga ganitong activities. Halimbawa sa Bicol, maging ganyan. Tignan niyo sa monitor. Yan. Ako, sang-ayunan ko yung sinabi ni Coach Oli. Tama, sa Bicol, yung grabe talagang epekto ng pananalanta ng bagyo. So kung saan yung talagang nangangailangan, yun dapat ang inuuna. Tama yung ibig sabihin ni Coach Oli doon. So pero saklaw pa rin yan ng buong Pilipinas, pero uunahin talaga yung mas nangangailangan. Kasi ito pong tree planting, napaka-importante po nito. Dahil ngayon, nakikita natin, malawakan yung pagbaha. Buong Pilipinas na po binabaha ngayon. Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Bicol, pero buong Pilipinas na. So it's about time siguro na padamihin natin yung mga puno at talagang higpitan itong mga illegal loggers. Kasi grabe, kahit sa Bicol, pag umuwi ako ng Bicol, pag nag-aeroplano ako, may mga bundok dyan na kalbon-kalbo na at talagang sinusunog pa nila yung mga nag-uuling kasi. At maliban pa dun sa mga nag-uuling, meron dyan mga quarry. Pakisili po yan mga quarry. Baka mamaya wala pala mga permit yan at kung ito ay pinapayagan ng gobyerno. Kasi hindi ka basta-basta pwede magsira ng kabundukan kung wala kang rason at kung walang maayos na permit nang gagaling sa gobyerno. Kasi dito, palakasan na lang sa atin ngayon. Minsan Wala sila, hindi nila priority yan. Dito priority na lang talaga nila dito. Politika, hindi nga nila priority yung mga mahihirap na kababayan natin Correct. Paangatin yung buhay ng mga mahihirap na kababayan natin Yan pa kayang nature. In short, pansarili. Talaga. At hindi lang dyan champion, si Pastor Apollo Kibuloy. Champion din yan sa pangangalaga ng welfare ng mga kabataan. Importante yan. Kasi sabi nga natin, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kung ang kabataan natin, gutom, mal-edukado, hindi abot kamay ang edukasyon, wala mangyayari sa bayan natin. Magkakaroon tayo ng malambot na susunod na henerasyon. Kaya Master Judea, ipakita natin tong balita na to. Buhay na walang kasing ganda, walang kasing palad. Yan ang naramdaman ng ilan sa mga bataang binigyan ng pagkakataon ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na makapag-aral sa Jose Maria College Foundation Incorporated at ACQ College of Ministries. At dahil sa kabutihan ni Pastor Apollo, handa nilang ialay ang kanilang buhay upang panindigan ng katotohanan sa likod ng ibinabatong akusasyon laban sa muting pastor. Narito ang ulat ni Yuela Abunda. Malimit na natin naririnig ang mga katagang, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngunit sa anong paraan ito may isa sa katuparan? Kalidad na edukasyon ang kinakailangan upang ang mga katagang nabanggit ay matupad. Ito ang nais ni Pastor Apollo C. Kibuloy na mangyari sa mga kabataan sa bansang Pilipinas. Kaya naman nagtayo at tinatag nito ang institusyon na Jose Maria College Foundation Incorporated o JMCFI at ACQ College of Ministries o ACQCM. Sa edad na 10, nakilala na ni Kyla Crystal Laurente si Pastor Apollo at ang The Kingdom of Jesus Christ, kung saan dito niya natutunan ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, disiplina, paglinang ng kanilang mga talento at higit sa lahat, tinuturuan sila paano maging isang leader ng hinaharap. Actually, nung kaka-graduate ko lang din ng college, plan ko is focus na talaga kung anong ma-help ko dito sa kingdom. Pero ngayon na bibigyan na naman akong privilege mag-medical school. So, after mag-medical school is basta ang plan ko lang ngayon kung paano ako maka-help sa ministry, yun lang talaga.
Lumaki bilang isang debotong Katoliko, ngunit nang marinig ni Kayla ang pangangaral ni Pastor Apollo, nagbago ang kanyang paniniwala. Sa kanyang pagpasok sa bansang kaharian, hindi nito sukat akalain ang mga pagpapala na ibinibigay sa kanya ng Amang Makapangyarihan sa pamamagitan ni Pastor Apollo. Si Hans Gabriel Marshall, 19 na taong gulang at kasalukuyang second-year student ng ACQCM. Gaya ni Kayla, sa murang edad ay nakilala nito si Pastor dahil na rin sa kanyang mga magulang na masugid na tagapagsubaybay sa telebisyon. At habang siya ay lumalaki, unti-unti rin itong naiintindihan ang mga pangangaral ni Pastor Apollo. Bagamat hindi pa nito tuluyang kilala ang butihing pastor, ay hindi ito nagdalawang isip na pumasok sa paglilingkod sa sarili nitong desisyon. Ngunit ang desisyong ito ay hindi madali para kay Hans, sapagkat maituturing maganda ang takbo ng buhay nito habang siya ay nag-aaral sa isa sa mga sikat na paaralan sa bansa. Sa kabila ng kaliwat ka ng oportunidad at kalayawan sa mundo, hindi ito nagpadala at nagpahatak sa kasamaan. Dahil sa mga pagtuturo at pangangaral ni Pastor Apollo, nagkaroon ng maayos na direksyon ang kanyang buhay. What I would say is, paano binago ni Pastor ang aking buhay? You know, even though all the opportunities were open to me in the outside world, I had a scholarship lined up for college in the University of the Philippines, Diliman. But I thank the Almighty Father because binigyan niya ako ng purpose sa buhay, spiritual purpose. Because even though, yes, there are pleasures in the outside world, yes, everything was open to me, there were many, many opportunities, connections, blessings, but I always felt empty. And that is because wala yung spiritual component, wala yung kaligtasan, at wala sa labas yung kabutihan na tinuturo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, our beloved pastor. Si Joan May Espinosa ay kagaya rin ni Kayla at Hans na sa murang edad ay nakilala na ang paglilingkod ni Pastor Apollo. Nasaksihan nito ang pagsisimula ng ministry na mula sa walang-wala hanggang sa kung ano na ang estado nito ngayon. At nakita nito kung gaano kalawak ang pag-ibig ni Pastor Apollo sa mga kaluluwa, lalo na sa mga kabataan. When it comes sa gugma ni Pastor sa mga kalag, dili siya matukid. Kaya ako mismo, number 1 na witness, ana. Kay ever since growing up, na ako diri sa sulod sa kingdom, witness ko kung unsa si Pastor sa paghigugma sa mga kalag, especially sa mga kabatanunan. Kay nagdako ko nga every time na naay birthday niya, siya mismo ang nag-birthday pero kami ang makareceive og regalo. So, ing ana ka precious, ing ana iyahang pagigugma, nga di siya mo tan-aw kung kinsa man ka, unsa imong background sa kinabuhi. So, walay discrimination. Ing ana mahigugma ang anak. Kaya naman, sa kanyang sariling desisyon ay pumasok ito sa pagiging full-time missionary at na-assign ngayon sa Jose Maria College Foundation Incorporated bilang Associate Vice President for Academic Affairs. At ni kailanman, hindi nito pinagsisihan ang kanyang pagpasok sa bansang kaharian. Taong 1999 naman nang makapasok si Julie Gasapo sa paglilingkod. Isa siya sa mga nabigyan ng pagkakataon na maging scholar ni Pastor Apollo. Saksi rin siya kung paano binibigyang halaga ang mga kabataan sa kabila ng hindi pa masyadong malago ang paglilingkod. Sa loob ng 24 na taon, walang nakita si Julie na maling ginawa o itinurong masama si Pastor Apollo. Kaya nung binigyan ako ng pagkakataon ni Pastor na maging scholars niya, minabuti ko rin yung binigay sa akin ng pribilehiyo hanggang sa pinatapos niya ako sa pag-aaral. Lahat-lahat ng pangangailangan namin, lahat pinoprovide yun ni Pastor. Even sa basic na mga pangangailangan namin ng mga scholars, binibigay yung lahat ni Pastor. Kaya nung hanggang sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil despite sa lahat ng mga nangyari, kasi alam ko kasi yung katotohanan eh. Kasi ako yung lumaki dito, ako yung tumagal dito. Ilang taon na yung nakalipas,
Tapos, ganun yung mga paninira kay pastor. Kaya na ano ko rin sa sa sarili ko kasi nakita ko rin yung mga taong yun eh. Dumaan yun, pumasok yun dito, tinanggap, open hands, open arms. Tinanggap din sila ni pastor. Kagaya ko, tinanggap din ako ni pastor. Binago niya ang buhay ko. Kaya, hindi ko masukat akalain na magagawa nila yun kay pastor. Isang napakabuting tao na walang ibang hangarin, kundi ang mapabuti rin ang buhay ng bawat tao. Ngayon, si Julie ay isa na sa mga tagapangasiwa ng ACQ College of Ministries. Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang pagtataka sa mga ibinabatong akusasyon ngayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy dahil kabaligtaran ang lahat sa kung paano nila nakilala ang butihing pastor. Sa mga nag-akusar kay pastor, kay sana tahimik na sila sa mga false accusations na ginagawa nila. Kasi hindi talaga yun totoo. Kasi ako, kung totoo yun, maglabas ako. Kasi may family din ako may family sa labas na yung mga non-members. Tapos ginasabi din sa akin ng papa ko na mag-uwi na lang ako. Pero ayaw ko talaga kasi alam ko na totoo talaga to. Tapos yung mga false accusations, wala talaga. Sa mga issues na ginaatubang karon sa anak, sakit siya. Especially sa mua nga nakaila kong ginsang anak. Nagdako diri sa sulod sa gingharian. Naka-experience sa iyang gugma. So, sakit siya sa kasing-kasing kay dili ing anak. Kay kami nga diri nga since bata pa, number 1 na witness kung unsa ang kamaayo sa anak. Ang buhay nila sa loob ng bansang kaharian ay hindi nila lubos akalain na maranasan nila ang masaganang buhay, masaya at payapa. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Pastor Apollo, ilan sila sa mga magiging sakit ng lipunan. Kaya naman handa nilang ipagtanggol, idepensa at panindigan si Pastor Apollo dahil alam nila ang totoo. Until I die. Garang ito na talaga, totoo na talaga to. Si pastor na talaga ang way of salvation. Siya na talaga yung purest man na nakilala ko. Siya na talaga ang example in these modern times. Sa tingin nyo ba, iaalay namin ang buhay namin para sa isang tao kung hindi kami naniniwala na siya ay mabuti, siya ay puno ng pag-ibig? You know, any normal person will be able to know kung ang isang tao ba ay mabuting tao by being with him, by seeing the results that he has produced. And hindi magiging ganito yung commitment ko na depensahan si Pastor up to the end of my life. If I did not believe in his teachings, if I did not believe that he was a good man. Ang pagdepensa sa anak karon, I will offer my life to defend the son because we know the truth, we know the son. Kailami sa iyaha kung unsa siya. Even our lives, we're willing to sacrifice to defend the son. Kay kabalumi kung unsa amo ang ginatindugan, kabalumi sa kamatuoran, we know the truth. Kay kami ani adiri sa sulod, kami ang living witness kung kinsa ang anak ug unsa ang kingdom of Jesus Christ. Until my last breath, I know na even yung buhay ko is not enough na suklian ang lahat ng kabutihan na gawa ni Pastor sa akin. Kaya even bibigyan pa ako ng Ama ng ilang buhay, I will lay down this life para sa ipagtanggol si Pastor. Dahil alam ko kung ano ang katotohanan. Alam ko mismo kung ano ang totoo. At naninindigan ako sa katotohanan dahil alam ko kung sino talaga si Pastor. Ilan lamang sila sa milyon-milyong KOJC missionaries na makapagpapatunay kung sino si Pastor Apollo at kung paano nabago ang kanilang buhay mula sa madilim na kahapon na ngayoy maliwanag na kinabukasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Wela Abunda, SM9 News.
Napakagandang balita, mga boss. Ayan ang sinasabi natin. Ibang klase talaga. Kung kayang baguhin ni Pastor Kibuloy itong mga buhay ng mga taong ito, umaasa tayo na magagawa rin yan sa buong Pilipinas. Yan. Lahat yan posible, basta merong, basta nasa puso at isip mo na Political gusto mo will. gawin. Yan, political will. Tsaka tayo na, experience natin yan. Napakaraming mga kwento. Sabi ko nga sa inyo mga boss, kung didinggin natin yung kwento ng bawat isang miyembro nila kung paano sila binago ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi matatapos ang ang isang taon. Actually, meron ng libro na ginawa para dyan Binigay nga sa atin yung libro na yun. Hindi ko pa nababasa. Hindi pa natin nasisimulan Pero ano pa lang yun, ilang mga tao pa lang yun na nagpapatotoo noong kung paano sila binago ni Pastor Apollo Kibuloy. Galing sila sa kumbaga complete turnaround talaga ng buhay nila simula nung sila ay sumama kay Pastor. Ayan. Tsaka ito nga yung sinasabi ko na mas papaniwalaan natin yung mga revelasyon ng mga nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ kaysa doon sa mga tiniwalag at doon sa mga umalis sa Kingdom Nation, no? So ito, yung nakita natin kanina, ito ay patotoo na mabuting tao talaga si Pastor Apollo Kibuloy. At itong nasa korte na kasi, kaya di na natin masyadong po pwedeng pag-usapan. Pero kayo na po ang humusga. Sa sobrang dami na nagpapatotoo ng kabaitan ni Pastor Apollo Kibuloy, ikukumpara natin doon sa mga, hindi natin alam, nasa ibang bansa na, ito, masasabi natin dito, yun lang. Coach Oli. Ganda-ganda talaga. Na-miss ko tuloy yung Prayer Mountain, nakikita ko sa background Alam mo yung nakikita nyo yung mga napakaayos ng mga dahon? Totoo po yan. Actually, mas maganda pa yan pag nakita nyo sa personal. Mas ma-appreciate nyo. Totoo yan, ganyan. Kaya nga, long weekend ngayon, hindi kayo magpunta tayo doon, matulog ulit tayo sa Prayer Mountain. Pwede. Masarap dyan. May signal doon Ha? Wala signal. Para mapayapa. Sa bagay. Sama natin si Sir Carlo. Pwede. Napakaganda talaga ata. Alam mo, isipin mo kung magagawa ni Pastor Kibuloy, gaya ni PRRD, yung ginawa sa Davao, ginawa sa buong Pilipinas. Same thing with Pastor Kibuloy. Yung ginawa niya sa KOJC at sa Davao, pwede niyang magawa sa buong Pilipinas. Oo, nasimulan na Kaya, saka hindi natin. Kaya kitang-kita mo kitang-kita mo na talagang matindi ang matindi ang propaganda laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi malakas, sabi mo Coach Oli, di ba? Pumaparehas na Halos pumaparehas na siya sa top 5. Talagang pumapasok na siya Simula nung siya ay nagpakita ng kanyang interes sa pagiging isang senador. Lalong-lalo na kapag inilabas na natin yung mga plataforma niya, mantakin mo 47 bills na ginawa niya. Hindi pa siya nagiging senador. Kaya ako, excited na ako na magkaroon ng debate. Dahil, siguro, tsaka ngayon, pagka halimbawa nagtanong tayo sa mga, sa mga magdidebate ng mga senador, kung bibigyan tayo pagkakataon, dahil nakita natin yung mga ni Pastor nakita natin yung kanyang plataforma tsaka yung kanyang madali na lang magtanong para sa atin kasi alamin natin ang plano mo sa ganito. Sabi niya, pag sinabi niya na ganito ang plano ko o paano mo gagawin o anong kasi si Pastor kumpleto Kumpleto. Tsaka kung halimbawa, isasalin natin si Pastor doon sa sa debate na yon, alam niya na kung paano sasagutin dahil siya gumawa nun Kaya talagang sinisiraan Sinisiraan talaga. Diyan si Trillanes, naninira. Kasi kapag siniraan mo ang Duterte, pati si Pastor sinisiraan mo na rin. Di ba, Jay Guevara, mayroon nga kayong balita. Mayroon daw sinasabi itong si Trillanes na ipinasa niya na yung script ng Senado sa ICC. Diyan, di ba? Pero ang isa lang masasabi ko dyan kay Trillanes, wala kaming pakialam. Ano ka lang, gawin mo na gusto mong gawin. Kung gusto mo, isama mo pa yung... Ito lang, madugtong ko lang doon kanina bago tayo magpatuloy dito kay Trililing. At yung ilan yung 47? 46. 47 bills, hindi lang po yun basta ipapasa ha. May mga explanation po doon. Matinding mga explanation doon si Pastor. Hindi lang basta-basta, sige, ganito, ganyan. Hindi, may mga explanation ho doon. Kung paano gagawin. Kung paano gagawin at kung paano i-implement. So, back to you. Sinabi ni Boss Dada na nag-aantay siya ng debate. Alam mo, pagdating ng debate, dalawa lang itatanong ko sa kanila, babaligtad lahat sila kay Pastor. Karamihan Una,
Yung pinapangako mo ba nagawa mo na dati? Yun. Yari sila doon. Pangalawa, dito maraming babaligtad. Kaya mo bang magpa-drug test? Ayan. Tapos na sila dyan. Ngayon pa lang wala na eh. Tahimik na sila eh. Si Trillanes ba? Kailangan ba magpa-drug test nito? Ay po. Hindi siguro ano na eh. Hindi ba mag... Hindi siguro hindi na drug test. Psychiatrist. Mental check-up na kailangan dito. Rabies. Parang parang hindi humihinto ng kakahol no? Veterinarian kaya na nga, pinasa na niya. Sabi, ang linaw-linaw ng posisyon ng Malacanang, Trillanes, na hindi magkikipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC. Pilipilit mo pa rin yung ICC. Kayo na nagsabi na napakaraming inamin ni Duterte doon sa hearing. Bakit sa ICC na naman kayo nakikipag-cooperate? Dito sa Pilipinas, simulan nyo na. Kami na nga ang humahamon sa inyo na simulan nyo nang magsampa ng kaso laban kay Duterte dahil ang huhusay nyo naman, sinasabi nyo naman na marami siyang inamin. Si Ping Lacson din. Sinasabi din ni Ping Lacson na si Risa Ontiveros lang daw ang senador na nanindigan. Sinabi din nung sinabi din ng ibang mga congressman na si Risa Ontiveros lang daw yung nagtanong. Hindi naman daw nagtanong yung iba. Ano masasabi niyo diyan, mga partner? Well, ito namang mga banal-banalan no. Banal-banalan kayo, mga ma'am, mga sir, no? Baka lumagpas kayo dyan sa langit sa sobrang kabanalan ninyo. Tayo po, hindi po natin ini-encourage yung pagmumura. Pero, etong nangyayari sa bansa natin, talagang mapapamura kayo. Ano ba? Etong mga kumokontra or galit na galit sa pagmumura ni PRRD, kayo ba ay nakagawa na ng paraan sa Pilipinas para hindi mapamura ang mga tao? Yung palamura na yan, alam nyo sa sarili nyo kung ano ang naging ambag sa bansang Pilipinas. Yung nagawa ng matanda na yan na palamura, nagawa nyo ba? Yun ang katanungan. Kayo puro kayo kiyaw-kiyaw Puro kayo wak. Banal-banalan kayo, desentihan. Hindi namin kailangan ng mga disente. Ang gusto namin, yung magbibigay sa amin ng katahimikan, kapayapaan, at kahit papaano konting kasaganaan dito sa Pilipinas. Diba? Etong matandang to na si Duterte, yan, siya nagbigay sa amin noon. Kayo, ano ba pwede nyo iambag sa amin? Ganun na lang. Maniniwala kami sa inyo. Yun. May lang ako doon sa sinabi ni former Senator Panfilo Lacson. Na sinabi niya na si Risa Ontiveros lang daw ang nagtanggol sa dignidad ng Senado. May papaalala lang ho ako sa inyo, Panfilo Lacson. Paalala lang po na si Risa Ontiveros po ang sumira ng dignidad ng Senado. At yung sinasabi niyong siya yung nagtanggol ng dignidad ng Senado, parang napakalabo ho nun. Coach Oli? Alam mo yung patungkol dito sa ICC, at meron tayong nadinig na balita about dito Yung nabanggit kanina ni Boss Dada na hindi raw makikikooperate ang presidente o ang gobyerno o ang DOJ, hindi magbibigay ng materials dito sa ICC. At ang nabalitaan po natin dito ay kaya po pinilit nila magkaroon ng Senate hearing. Kasi pansin nyo, yung mga binibitawan na ipinasa ni Trillanes sa ICC, ayun po ang pilit na idinidiscuss nitong ICC, nitong sa Senate at saka sa Quadcom. Bibigyan nila ng bunganga itong sinabmit ni Trillanes sa ICC. So sa madaling salita, kunwari hindi sila makikikooperate pero kukuhanin yung transcript sa hearing at yun ang ipapasa sa ICC. So sa madaling salita, may plano po. Sa katunayan, meron tayong nabalitaan na habang nga daw naghihiring, ito isabi, di umano, habang naghihiring dyan sa Quadcom, ay nasa kwarto po si Trillanes. Andyan po siya. Talaga? Ano ginagawa niya doon, Coach Oli? Siya nagsusupply ng mga dapat
pag-usapan. Kaya, oo. So, medyo matindi to. At may ebidensya po dito kasi doon sa naibalita ko, ay may CCTV dyan. At antay-antay lang natin kung aaminin nila to o hindi. So, ibig sabihin, nagsasabuatan na sila eh. Meron talaga. Pula, dilaw, pink, nagsasabuatan na? Oo. Isipin mo, kasi hindi magpa-participate saan sila pupulot. Ngayon, na-discuss. Then yan ngayon. So talagang isusunod-sunod na po ito, yung impeachment kay BP Sara at lalo na itong pagpasok ng ICC. But anyway, in any case, sinabi naman ni PRRD, sa akin yung isisi lahat. Huwag sa mga pulis. Ako may kasalanan. So antayin natin, but alam ko, ang taong bayan ay susuporta kay PRRD kung sakasakali mang itong maitim na plano nila ay magtagumpay. Duda lang kung ito ay di umano may katotohanan. Bakit may partisipasyon itong nasa Quadcom? Diba? Alam nyo, may isa akong nakikita dyan. Kasi kung isipin nyo, si Trillanes, todo suporta sa ICC. Tapos yung Malacanang, todo tangge sa ICC. Hindi kaya palabas lang to? Kasi hindi naman din kikilos si Trillanes nang wala ding basbas yan. Hindi ko nga alam kung sino yun. Pero mapapaisip ka na tanggi sila ng tanggi, tapos sulong ng sulong si Trillanes dyan mapatungkol sa ICC. Hindi kaya ginagamit lang to si Trillanes para yung galit ng taong bayan ay mapunta sa kanya at maiiwas naman dun sa kabila. Pero mga partner, ako kasi dapat to si Trillanes, hindi na pinagpapapansin to dahil irrelevant na ito eh. Wala nang, kumbaga sa wala nang kwenta to sa bayan natin eh. Sa bagay. Pero kasi si Trillanes, ugali niya na yun eh. Lalo't sapaw na sapaw sila ni PRRD ngayon. Kaya laging gusto niyan laging umepal. Hindi nga siya nagtagumpay nun eh. Hindi nga siya nagtagumpay nun na nasa likod niya yung militar eh, lalong-lalo pa ngayon. Kaya kalookan, naku po. Kaya ako, para sa akin, dapat to Trillanes, hindi na natin to masyadong pinapansin. Ito si Lacson ang dapat na pinag-uusapan natin dahil tatakbo to eh. Kaya nga pala, ito yung galit din to sa kay Bongbong Marcos noon. Pero sabay-sabay silang tumatakbo ng presidente, ang dami rin sinasabi nito. Ito pa nga yung isa sa nagpaugong ng drug test. Pero ngayon, hindi mo na naririnig na nananawagan nun. Diba? At tumakbo pa sa partido ng administrasyon. Kasi lumalabas sa sinasabi ni Pampilo Lacson na parang sinira daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung Senado. Kung siya nandoon, baka ganyan din ang naging niya. Magaling lang sila magsalita. Kahit si Chis Escudero may nasasabi din sa pagmumura. Magaling lang kayo magsalita kasi wala kayo doon. Pag nandoon kayo, doon nyo talaga makikita, doon nyo marirealize na iba talaga si PRD, iba yung impluensya ni PRD, iba yung aura niya. Rockstar talaga yung matanda. Correct. Oo, Diyos ko po. Makikita nyo naman, nandiyan dyan si Jinggoy, napakahigpit niyan. Nandiyan dyan si Villanueva, napakahigpit niyan. Si Coco Pimentel. Sinasabi nyo ba na mas magaling kayo mag-control kaysa kay Coco Pimentel? Correct. Sa totoo lang, napakagaling ng pag-control ni Coco Pimentel nung pag-conduct niya ng investigation hearing na yan. Ang galing, as in, alam niya kung kailan siya puputulin, alam niya kung kailan siya magre-recess, ang gaganda ng mga tanong niya, walang showbiz doon sa mga tanong niya. Makikita mo na kapag nakikita niya na medyo nagkakainitan na, alam niya kung kailan niya i-stop, alam niya kung kailan niya i-go, alam niya kung kailan niya tatanungin si PRRD. Kaya masasabi ko na talagang bagamat itong si Coco Pimentel hindi kaalyado ni PRD, nakita natin talaga na yung respeto nandun. Oo, tsaka hindi rin basta-basta yan. Hindi nyo maiintindihan. Sabi nga ni PRD, hindi nyo maiintindihan kasi hindi naman kayo naging presidente. Correct. Pag naging presidente na kayo ng Pilipinas, maiintindihan nyo na. Hindi kayo nasaktan dun hindi ka tinamaan din dun si Lacson? Doon sa sinabi ni PRRD. Kaya siya nagkomento ng ganyan. Hindi siya talaga magiging presidente ever. Ilang beses siyang tumakbo ng presidente. Hindi nga. Baka nga dahil doon, kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kasi parang nasa pool din siya. Kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kasi nga, tumatakbo siya. Kasi nga, alam mo yung mga doble cara. Balimbing eh. Balimbing. Kaya siya nagsasalita ng ganyan. Kasi kahit naman nung si PRD ang presidente, wala namang masamang tinapay kay PRD yan. Wala namang masamang statement kay PRD yan. Lubasa din ngayon, tumatakbo na siya sa
ticket nila Bongbong Marcos, biglang ano na siya, meron na siyang statement. Ito lang, may lilinawin lang ako kasi nung nakaraan, may sinabi si Ping Lacson na ang nakikita niya daw na pagiging presidente sa darating na 2028 ay si BP Sara. Pero dito nga sa Banateros, may kasabihan kami na pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kasi may nag-comment agad na basher dito na kakampi daw, wag daw banatan, kakampi. Hindi pa pwede. May nag-chat Sino kakampi? Wala naman tayo Si Ping nag-uusap. Lacson daw. Hindi ko namin naway. Paano natin nakikita? Hindi, ang kinukomentuhan natin dito, yung statement niya na na parang Walang personal. tinotoy ni PRD yung hearing. Hindi, sobrang galang nga ni PRD. Sorry pa nga ng sorry si PRD. Bagamat dati siyang presidente at sobrang taas pa rin ng paghanga ng tao sa kanya, sa totoo lang, yung mura naman niya, frustrations lang eh. Yes. Ganito ba naman nangyayari sa bayan natin? Hindi ka magmumura. Alam niyo, kung pwede nga lang magmura dito, maliligo talaga kayo ng mura sa amin eh. Correct. Kaya lang, bawal eh. Pinagsama-sama niyo pa kami dito eh. Oo, bawal eh. Kung pwede lang, talagang baka bawat sentences may mura dahil sa dami ng kahayupang ginagawa niyo sa bayan natin eh. Correct. Sabi ko nga kanina, di ba? May nagawa na ba sila na paraan para hindi mapamura ang mga tao? Kamura-mura naman talaga. Yun ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Yun ang pinupunto namin dito. Sino pa ba yung sinasabi? Si Lacson, Trillanes, sino pa? Si Si Cheese naman, yung sinabi naman ni Cheese para sa akin. Sa susunod, kung sakali, pero malamang hindi na. Pero kung magkaroon ng part 2 at pumunta ulit dyan si PRRD, umattend ka. Tapos pag nagmura, saka mo sitahin. Tingnan ko kung kaya mo. Di ba? Ganun lang yun eh. Andiyan na nga si nandiyan na nga si Ontiveros eh. Alam mo ba kung gusto nung gawin ni Ontiveros, kung nakikita lang ni Ontiveros na kakampi niya yung mga tao ron, pinakontempt niya yan. Correct. Oo, kaya lang nakikita niya eh. Teka, parang pati yung mga nanonood sa Senado, pinalakpakan si PRD. Paano mo i-contempt yun? Yan. O kaya ang ginawa na lang ni Risa Ontiveros, kumontra na lang. binaboy na lang, ano na lang niya. Pinipilosopo na lang niya si PRD. Akala niya magfo-fold si PRD. Wawa. Pumalag. Lalo, siya nagigawa. Bumaliktad eh. Baliktad eh. Yung mga pati sinabi niyang ayaw niya mapunta sa impyerno, hihilain daw siya ni PRD sa impyerno. Wala siyang kawala eh. Hilahin kita, ma'am. Sa ito na lang kay Senator Cheese Escudero, no? Wala ka naman doon. Dami mong hanas. Ang dami mong ebas, wala ka. Sana umattend ka para doon mismo, on the spot, masabi mo or kinontra mo si PRR sa pagmumura niya. Naku naman. Puro tayo ganyan eh. Di ba? Pag sa interview, sa radyo, sa TV, ang gagaling natin. Pero sa actual, wala naman tayo doon. Nga. Pero pag tama palapakan, pag maliban natin, okay. So far, in fairness kay Senator Cheese Escudero, patas siya doon sa mga inamin di umano ni PRD sa hearing. Inamin naman niya na hindi alam at mukhang mahihirapan kung paano nga i-operationalize yung mga sinabi. Pagsabi ni PRD kasi putol eh. Ganon kompleto eh. Ganon pagaling. Ganon kabobo si Trillanes. Kung saan dyan nakakita doon na po pwedeng magamit laban kay PRRD ng ICC. Wala siyang makita actually si Trillanes. Wala siyang makita doon na pwedeng ikaso kay PRD dito. Kaya dinala na lang niya doon sa ICC. ICC naman politika yan. Ayun. Di ba? Ako, final word lang para sa akin. Katulad ng lagi natin sinasabi, mag-uundas na at long weekend. Enjoy yung weekend ninyo. At syempre, may bagyo na paparating. Mag-iingat po kayo dun sa mga babiyahe. Make sure na safe yung inyong mga sasakyan. Kung kayo naman po magko-commute, magbaong kayo ng mahabang pasensya dahil napakahaba na po ng pila sa mga sa mga bus, sa mga estasyon natin ng bus terminal at pati sa lalo na yung mga tawid dagat. Mag-iingat po kayo maigi dahil may bagyo. O kung kaya nyong mag-spend na lang ng undas sa mga bahay ninyo, mas safe, mas okay pa yan. And yun lang para sa akin. At syempre sa akin naman, doon sa magpupunta sa mga sementeryo, alamin po natin kung anong mga pinagbabawal dyan. Bawal lighter, matutulis na bagay, alak and all that. Bawal po yan. At sumunod po tayo sa batas. Kahit yung mga ibang nasa gobyerno ay sumunod sa batas, tayo na lang po sumunod. Tayo na lang po yung para sa kanila. So, ayun lang po. At ang last message ko, bukas po ang guest namin ay si Cathy Binag. Abangan nyo po yun. Maganda po yan. Tatanungin ko siya kung kumakain ba siya sa loob ng banyo. Tatanungin ko yan. Tanungin mo yan, ha?
Tatanungin din natin, Coach Oli, kung siya ba ay single or double. O yun. Hindi, ngayon pa lang. Tanongin mo na si Coach Oli kung single siya. Single ka ba? Ako ba o siya? Siya pala yun. Hindi pala. Hindi naman. Akala ko kasi ikaw yung guest bukas eh. Hindi ba? Ay, anchor ka pala. Marami tayong mga itatanong kay Kati. May pasabog. At may pasabog. May pasabog di umano. Si Kati bukas, dalawa. May video? May video. Marami kaya? Parang magka-chat kayo Oo. Nagtatampo na ako. Bakit sa'yo merong pasabog? Ba't sabi wala? Kinuha mo yung number? Buti ka may alam ka. Di na nagre-reply sa akin si Ma'am Kati tsaka si BP Sara. Ay, grabe naman. Nagsasamaan loob. Wow. Pag yung mga magaganda, hindi nagre-reply sa'yo, sumasama ang loob mo. Bakit pag si di nagre-reply sa'yo, okay ka lang. Si Risa Ontiveros. Ito last message ko sa... Ako mag-ano ako sa mga magulang ha. Kasi alam naman natin na usong-uso ngayon ang pagkawala ng mga kabataan. So lalong-lalo na dyan sa mga pupunta sa mga sementeryo, panatiliin at mas pangalagaan nyo po ang inyong mga anak na huwag mawalay sa inyong tabi dahil usong-uso po ngayon ang mga nawawalang mga bata. Kaya doble ingat po at enjoy po kayo. Hindi lang pondo ng bayan nawawala, pati bata. Pati bata nawawala na. Bumabalik na naman ngayon yung mga internal organs for sale. But anyway, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. 55 days na lang, mga kabanateros, at Pasko na. Merry Christmas na talaga. Grabe. 55 days bukas. Ilang 54 araw? na lang. 56 days na lang. Bukas 54 na lang. Baliktad. Baliktarin natin. Pahabain uli natin. Jolly, Master, Dada. Ilang araw na lang, tatanda na naman ako. Oo, mag-birthday na pala to December to Birthday mo na yan, ha? Next year na ulit. Next year ulit. Mag-birthday ako sa January na lang para pangalawa na. Ganda ng birthday niya, December. December, no? Swerte daw yung mga nagbo-birthday na December, no? Kala ko Pebrero yan, Bakit? Sabi niya, pag Pebrero daw, Nalakas to pa. maluwag ang tililing. Uy, yung point naman ako Kita-kita po tayo uli mga banateros bukas kasama si Kati. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At syempre, ako naman si Master Judea. At ako naman po ang pinanganak ng December, napakabait na si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas ating mahal. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.